pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI, Sa di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyo yung dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya, nagsabi siya rito, at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuha mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari. Opo. Itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap na rin yung computer, hindi na makita yung computer. Oo. Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na, ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Oho. Yung Cellphone. text, yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano ba ang tanong kasi kung may katagpo ba siya doon? Siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro, ang ombudsman na nakunan ng reaksyon, diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi, siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga, mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bakit? Malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Rimulya. Ano nga? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersa ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang... kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Maraming epekto sa tingin ko. Kasi nga, sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo Kasi sir, no? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang doon sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan. Kaya na binabanggit natin dito, palagi nating binabanggit. Sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Dahil sa pagkawala Kung tatanungin mo ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon. Opo. Pero sa nangyaring ito, maaaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, mayroong tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat eh. Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman iisang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Well, anyway, ako naniniwala naman sa mga bagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera, tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan ng naging kamatayan nitong si Yusek Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala niya. Opo, Kasi nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamayan natin, saan na patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan. Bakit nangyari itong ganito? Di ba? Pero patataka ko na doon sa mga, tama ba yung video footages, bakit binalot siya ng plastic? Parang Parang foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kaya nangyari doon? Ipakita mo nga direct. Ayun, bakit siya kaya binalot ng foil, Paano nyo naman alam na foil yan? Ako hindi ko alam kung ano yan eh. Baka yan naman talaga yung ginagawa ngayon eh. Para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman... Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Na actually bumagsak eh. Yung body bag, Ano ba, body bag lang ba yun? Ayun, kasi parang binilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste, tungkol dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Yusek Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 26.
may kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito eh. No? Nakita lang nila. Kaya nga raw humingi sila ng kopya kay ano eh. Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si mismong si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing kay... Yung nakuha doon po sa computer. Oo nga. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, ibinigay niya sa ICI. Hindi po, ipinakita lang. Pinakita. Nung humarap siya doon, ipinakita At nanghingi nga raw ng kopya. Kasi wala na silang kopya pala noon. Noong pinakita niya, meron ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po. Doon natin na-interview dito, Sen. Binanggit niya, nagbigay siya ng kopya doon sa ICI. Yun po yung sabi ni Total, Kong Lian. tinitindigan naman ni Kong Lian. Ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes, Sa mga po. tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya, May kopya na rin po ang DPWH Yung original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas lang angulo doon sa computer daw. May mga typo error. Kaya, may hiwagang computer. Kaya nga Kaya yung lang, ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-usapan natin ay usaping legal, Opo. sino magpapatunay niyan? Authenticate, ano? Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakakalap na ebidensya. Yes po. Oo. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka, so ipipresenta ka sa harap ng korte. Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakalap na ebidensya. Yes po. Oo. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka, so ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun. Oo. Ikaw ba naglahad dito? Ganon. Opo. Meron kang pirma nakalagay rito, pirma mo ba ito? Yun ang authentication eh. Opo. Ngayon, kung halimbawa, listahan lang ang nakita, ngayong wala na si Yusek Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya nga ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Kasi kahit na laptop niya yun, maaaring sasabihin lang ng iba, oy, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan dyan, Oo. ng mga files na yan. No? So, ang pinag-uusapan natin yan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. Yun pala yun. No? Sa akin lang, opinion ko lang ito. Opo. Maring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, Jen, Opo. yan ang medyo problematic. Yung area na yun. Opo. Maliban na, siguro kung may mga personal secretary siya, Nelson, ano? May magsasabing... Yan ay talagang ano. Kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga digital traces, halimbawa. Ayan, isa po yan. Oh. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan eh. Opo. Di ba, pangkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, ano, Ayan. ayan naman, pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan eh, we can take judicial cognizance na by technology, talagang galing sa'yo yan. Di ba? Ayun. May mga forensic investigations. Oo, yung mga ganyan. Tama, tama. Ay, naku. Well, again, maasa na. Magpakaingat po ang Baguio City PNP, ang Cordillera sa bagay na ito. At yung maraming tanong sa isipan ng ating mga kababayan, Sen, ay unti-unti masagot sa pamamagitan ng malalimang investigasyon po nila. Kasi maraming tanong talaga yan. Bakit siya pumunta ron? Sino ba yung kausap niya ron? Ayan. Di ba? Pangkaraniwan kasi kung may kausap ka, ba't ka naman pupunta doon Sa bangin. sa bangin o kaya sa tabi ng ilog? Di ba? Tama po. Ang isa pa kong ipinagtataka ng iba, mismong si Yusek Cabral ang nagsabi sa isang panayam noon pa na siya ay may phobia sa heights. So, ibig sabihin, hindi niya kaya, Hindi siya, takot siya sa matataas na, tapos matataas na lugar. O yung Tuba, Benguet, isa sa pinakamataas na lugar sa Baguio yun eh. Opo, yung mga lugar na yan. Oo, narating ko na yun eh. Yung Tuba. Alam pag nandun ka yung ulap na ano mo eh. Ayun po yung pinaka-foggy Napakalamig sites. doon eh. Opo, pinaka-foggy area po yung Tuba Benguet. Bago kayo makit ng Baguio. Ngayon, kung totoo na takot siya sa heights, ay ba't naman siya pumunta ron, di ba? At bakit, sino ba yung katagpo niya ron? Sino yung kausap niya ba? Hindi pang karaniwan magtatagpo kayo sa gilid ng bangin o kaya sa... At saka totoo, may larawan na parang umupo pa siya doon sa may barandilya ng nung gilid ng karsada. yun yung sinasabi. May driver, yung picture ata ng driver yan. Oo ba yun? Na nakaupo siya doon sa may barandilya ng... Pero yun tinuro kasi ng driver na dito po siya umupo eh. Barandilya ng ano yun? Yung karsada po. Yung di ba semento. mga semento. Ayun na po yung cliff yung bangin. Umupo siya doon sa may pinakabakal. Doon sa, batay doon sa picture na pinakita nung driver.
Nakakatakot naman Yun yun. na nga po. Kung ako ayaw ko ng ganun eh. Sa kabila nung kung mayroon takot sa anumang height. Ano, ha? Well, yun So po. kaya maraming tanong talaga yan. Opo. Yun. Abangan natin sa part po ng Philippine National Police ano ha, para sila ay maalis yung agam-agam ng ating mga kababayan. Ang iba lang kasi ngayon lumalabas na may parang insinuasyon na siya ay nagpakamatay. Yun ang insinuasyon na lumalabas sa maraming. Liwanagin muna natin kasi aywan ko lang kung napanood mo sa isang social media Nelson, itong suspect na si Ramil Madriaga. May kaso ata itong kidnap for ransom, tama ba? Oo, nakakulong siya. Nakakulong po ito dito sa Quezon City Jail. Ano ha? At Sa may Bikutan. Bikutan. Opo. BJMP. BJMP, tama. BJMP Bikutan. Ito pong si Ramil Madriaga ay nachismis noon daw, na di umano ay pinuntahan pa raw ni BP Inday Sara sa kulungan para kausapin. Yun ang pinapalibas. Yun daw. Pero yun naman chismis ang anggulo na yun. Wala pang dyan. Walang confirmation. Doon po kasi sa kanyang panayam, Nelson. Sa abogado. Opo. Na, ano pangalan ng abogado? Attorney mamaya, hanapin ko. Oho. Ito hong abogado ito ay kinapanayam ng isang... Abogado nino. Abogado po ni Ramil Madriaga na in-interview ito sa isang programa sa radyo. So si Ramil Madriaga, detention prisoner yan. Yes po. Opo, nakabilanggo po ito doon sa BJMP facility sa Bikutan. Kasong kidnapping for ransom. Ayan, ang kaso po niya, kidnap for ransom. Ngayon po, sinasabi nitong kanyang abogado na ito daw si Ramil Madriaga. Attorney Raymond Palad. Ayan, Attorney Raymond Palad. Sinasabi nitong si Attorney Raymond Palad na ito daw si Ramil Madriaga ay isang aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo, Sen, at Nelson, mga kababayan. Ano naman ang dahilan at kailangang iugnay pa roon? Actually, yun nga po ang pinag-iisipan ko at ni Nelson at ang ating mga kababayan. Bakit kinakailangan pang banggitin nitong si Attorney Palad kung aktibo o hindi aktibong kaanib ng anumang relihiyon Hindi, para sa itong akin, si Madriaga? aktibo o hindi aktibo. But ang gusto kong malaman, bakit kinakailangang iugnay pa kung anong relihiyon ni Madriaga? May angulo si Nelson yan. Ano sa tingin mo, Nelson? Sa tingin ko, dahil kapag Iglesia ni Cristo, mataas ang tingin nila. Baka makadagdag sa kanya. Yung credibilidad. Ayun. So ano man ang sabihin niya, ay maingat niyang gagawin ito. Maaring makadagdag ng credibilidad kung totoo na siya ay miyembro nga ng INC. Ang problema, sinek po namin ng records, wala po sa membership roster ng INC si Madriaga. Ayan, parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung sasabihin po ni attorney na siya ay aktibong kaanib o miyembro ng Iglesia ni Cristo, mukhang nagsisinungaling po yung kanyang kliyente. Sen. Hindi, saan punto niya binibigyan ng kredibilidad sana at kinakailangan banggitin mo kung anong kaugnayan niya sa isang relihiyon? Ang context po kasi ay ganito. Tinatanong yung lawyer kung gusto nyo bang okay ba si Madriaga dyan sa jail, BJMP jail. Gusto nyong ilipat sa ibang lugar. Ang sabi ng abogado ay hindi, okay na po siya rito. Kasi siya naman po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayun. At yung mga kasama niya rito ay mga iglesia din naman. Lalo na yung isa rito, dito din nakabilanggo yung Angel Manalo. Kaya okay ho sila rito, magkakasama na sila rito. Which is false. Hindi nga po sila miyembro ng Iglesia ni Cristo. At paano sila magiging aktibong miyembro kung sila nasa loob ng pasilidad nakakulong? Sen. At pagka napatunayan kasi nagkasala, itinitiwalag. Kapag ka nakakulong ka, palagay mo nang naging miyembro. Kasi hindi ko kilala yan. Halimbawa, naging miyembro nga dyan, Nelson. Hindi ka na magiging aktibong miyembro pag nakakulong ka . Alam naman nila na ang isang aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo, marami tayong gawain na kinakailangan mag-participate ang bawat miyembro. Di ba? So kapag hindi mo na nagagawa yun, hindi ka na magiging aktibo kahit ano pa sabihin mo. Maaaring sabihin mo aktibo ka pero kabaligtaran na ang mangyayari sa'yo dahil hindi mo na kasi magagawa yung mga gawain na dapat sana isinasabuhay mo bilang miyembro. Kaya ako nagtataka, bakit kinakailangan angguluhan niya ng ganun? Ba't niya kailangan i-connecta doon? Yung pagiging aktibo o hindi aktibo? Hindi yun . Ang importante sa akin, ba't mo pinipilit na angguluhan na siya'y dati o naging Iglesia ni Cristo member, hindi ba? Yun ba makakatulong sa depensa mo sa kanya o paano ba ang gusto niyang palabasin? Mukhang Sen, ako sagot, mukhang wala namang may tutulong sa kanya yun. Kaya nga. Wala namang pinag-uusapan dyan kahit anong relihiyon mo . Tama di ba? Minsan nga naisip ko tuloy nung nasa mababang kapulungan ako, nagsisintimiento yung mga kaibigan kong mga congressmen na Muslim. Kasi pag nagkaroon ng balita, halimbawa merong nakawan o kaya pantayan,
Si, anong pangalan halimbawa? Si X. Opo. Isang Muslim, sabi gano'n, ano? Ay nahuling pumatay ng ganito o Nagnakaw. Alam mo, sa isang pagdinig namin, nagreklamo yung isa sa mga Muslim, eh. Oo. Sweeping kasi yun, Oo. Oo. Bakit pagka merong patayan at merong ganito, ganyan, bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Sabi niya, no? Opo. May katwiran naman siya, eh. Oo. Bakit hindi nyo sabihin, ito, Katoliko? Yan. Bakit palagi ninyo sinasabi ganito? Sabi niya, natatawa ko dahil magkatabi kami, eh. Opo. Tama rin naman, huwag mo nga angguluhan ng gano'n dahil wala namang connection yung kanyang Relihiyon. naging relihiyon kung Opo. sakasakali. Tama. Unless meron siyang gustong palabasin. Well, baka ikatwiran nung attorney Palad, hindi, yun ho ang sinabi sa akin ng kliyente ko na siya daw ay aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi naman makakatulong sa depensa mo halimbawa, Ayan, opo. at lalong baka makasira, una dapat inimbestiga. Paano ka naging aktibo ka niya? Yun, sana- Nakakulong ka, aktibo ka ba? Pag Sana- sinabi ko to masisira tayong dalawa nito. Sana pinagana din ni attorney yung isip niya. Kung nangyari gano'n. Kasi kung ako yun, Oho. paano ko naging aktibo, nakakulong ka? Oho. Di ba? Tama. Hindi ka pwedeng maging aktibo kasi hindi ka na pwedeng mag-participate sa mga aktibidad na nakalatag sa inyong relihiyon. Ayan. So Opo. pagka kinuha ko yung linya mo, pareho tayo masisira. Ayun. Opo. Huwag na lang. Hindi ko nasasabihin yan. Ang masaklap nun, Sen, aktibo man o hindi aktibo, hindi ko siya talaga miyembro. Hindi ko talaga siya Yun miyembro. na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, ano nga ang kanyang gustong mangyari, bakit pati yung kung ano man ang kanyang paniniwala o kung ano man kinasangkutan niyang religion, bakit kinakailangang i-connecta mo yun, hindi man makakatulong sa depensa mo yan, eh. Kaya nga, tataka din ako doon kay attorney kasi malayo naman yung tanong, bakit niya naisabi yung pati relihiyon ng tao? Maring sa tingin ko, umahanap ng mga kakampi. Alam mo naman, di ba, kung paano magkaisa ang mga miyembro ng iglesia, akala niya siguro ay madaling mauto. Ganun ba? Ang buong akala niya kung mo halimbawa naging iglesia. Opo. Palagay mo na naging iglesia. no? Opo. Ang iglesia ni Cristo ay bigla na lamang gagawa ng paraan para suportahan siya kahit mali ang ginawa niya. Ganun ba yung Baka paniniwala yun ang niya? iniisip ni attorney. Maling-mali siya Opo. doon. Oo, eh, Hindi kasi tayo kumukonsinte, Sen. No? mukhang- Kahit pa sabihin nating aktibo miyembro ka, pero may ginawa kang mali, itinitiwalag po Oho. sa So, iglesia. ang nakikita ko sa attorney na yan, mukhang konti ang kanyang pagkakaalam kung ano ang iglesia ni Cristo. Ayun. Yan. Sana po, maliwanagan kayo. Doon sa ating mga kababayan,